Yan, start na tayo mga kapatid. 10:30 na eh. Okay. So, good morning. Welcome sa ating 19th service, church service. May 19 din, ano? May 20 ah, naman. May 20 na ba ngayon? Mm. Ay, 19 pala. Sorry. Ginugulo mo ko. So, ito yung mga nag-attend last week. May bago tayong isa, si Sharon Nolasco. Ayan. Hindi siya nakapag-video kasi nagtatrabaho daw siya. At least nakasali siya ng buong service natin. Wala pa yata si Bibot. So, nag-celebrate din kami ng birthday ng aking apo noong Hapon. kahapon. Ah, Tapos yun, dumaan sila dito kagabi. Mayroong konting kainan. Malaki na siya. Yan. So, ang topic natin ngayon yung tungkol sa pagpapalakas ng ating pananampalataya na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang topic natin ngayon forgiveness. Kasi kahapon nagkabisita kami si Sister Rebecca. Kwentuhan ng kwentuhan at karamihan ng napagkwentuhan mga samaan ng loob, galit. So, sabi ko, ano kaya topic namin kanina o kahapon at kagabi? Tapos, ito yung binigay ni Lord sa akin, forgiveness. At sana ay mapakinabangan natin tong topic na ito, ano? Kasi kung minsan di natin pinapansin, ang laki pala ng epekto nito sa relasyon natin sa Diyos. So, let's pray. O Fathers, muli ay lumalapit kami sa iyo bilang magkakapatid, isang simbahan under USGK. Unang-una upang pasalamatan ka, Ama, papurihan at luwalhatiin ang pangalan mo sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya. Tunay nga, Ama, hindi ka nagkulang sa mga pagpo-provide ng lahat ng kakailanganin namin, Ama, upang mabuhay sa ibabaw ng daigdig na ito. We pray, O Lord, na patuloy mo kaming bantayan, i-provide ng lahat ng aming kakailanganin. Higit sa lahat, paggabay na ginagawa mo sa pang-araw-araw naming buhay. Ama, kalabitin mo kami kung minsan ay nakakalimutan ka namin na kasama ka namin sa pagtahak sa daigdig na ito. At i-guide mo kami, Ama, sa iyong kalooban, lahat ng plano mo sa amin sa bawat araw na nagdadaan. Higit sa lahat, nandito rin kami, Ama, para pag-aralan ang iyong salita upang mapagtibay ang aming pananampalataya sa iyo. Makasanayan namin ang iyong boses. Higit sa lahat, makasunod, Ama, sa lahat ng kalooban mo. We now pray for the Holy Spirit, kanyang guidance, sa wisdom, sa knowledge, ah, para maintindihan namin, Ama, ang mensaheng inihanda mo ngayong araw na ito para sa amin. And Father, naway mabigyan ka namin ng kalulatian sa lahat ng gagawin namin sa araw na ito. Sakutan. So, ah yan. Ano nga ba ang forgiveness? Ano bang ibig sabihin nito? Kasi kung minsan parang pag sinabing ah, forgiveness, parang alam na natin yan, ano? Yung pala, napakalalim din ng salita na ito at matutunghayan natin ngayon. Sabi nga, ang forgiveness, deciding that someone who has wronged you doesn't have to pay. Anong ibig sabihin nito? Na kung merong nagkasala sa inyo o may nagawang kayong
may nagawang, masama sa inyo, ang forgiveness daw, hindi niya kailangang magbayad sa inyo, 'yun ang forgiveness. Hmm. So, sabi din ang kapatawaran, pangako at, pangako ito ng Diyos na hindi rin niya ibibilang ang ating mga kasalanan laban sa Kanya. Ganda nito ano, kasi ang dami nating ginagawa ngayon na sa tingin natin, ayaw ng Diyos ano. Pero ang sinasabi ng Diyos, ah, pangako ito na hindi niya ibibilang na, against us ang mga kasalanan na, nakikita natin laban sa Kanya. Mamaya mai-explain natin ito kung bakit ganito ang sinabi ng Diyos. Hmm. So, kailangan din ng repentance o pagsisisi. Ano ba yung repentance, 'no? Turning away from our old life of sin. Ibig sabihin, kung ito nga yung in-explain ko palagi, ang pagsisisi, eh, kung may tinatahak ka ngayong daan na masama, ah, ang repentance 180 degrees magbabago ka ng direksyon, 'yan ang ibig sabihin nun. Iba kasi yung pagsisisi na natutunan natin sa relihiyon ano. Paano ba yung pagsisisi? 'Di, mangungumpisal ka ano, o binibigyan tayo ng dapat nating gawin para mabayaran natin yung kasalanan, 'di ba? Hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin kasi sinabi ng Diyos, "The wages of sin is death." Hindi naman natin kayang, mamatay, 'di ba? Mapapahiwalay tayo sa Diyos, eh. So, ang repentance na sinasabi dito, eh, bale pagbabagong buhay 'no, hmm. So, kung di mo kayang bayaran ang kasalanan mo, ah, mag, mabigyan ka ng Diyos ng ibang paraan para mabayaran ang kasalanan 'no. At, tinuturo sa atin magdasal ka ng ilang ganito 'di ba, Ama Namin, ah, Ave Maria 'no. 'Ah, 'yun ang nakikita nating pagsisisi. In a way noong nagrerelihiyon tayo, medyo nakakagaan din ng loob kasi, nagawa natin yung ritwal ng ating simbahan ano. Pero, at ito nga yung sinasabi ko, huwag kayong mag-alala kasi kung anong relihiyon ang binigay sa inyo ng Diyos, ayun din ang paraan niya para, maibsan yung ating mga, dala-dalang mga, ah, dala-dalang pabigat sa ating puso, yung konsensya, no? So, kapag nakapagdasal tayo ng 10 Ama Namin, Ave Maria, medyo gumaan yung ating, pakiramdam. Kasi ayon sa ating relihiyon na binigay sa atin ng Diyos, yun ang paraan para maibsan yung kasalanan na nararamdaman natin. So, good pa rin, 'di ba? Kasi ito nga yung sinasabi ko, kapag, kapag napili kayo, mahal kayo ng Diyos, aalisin kayo sa relihiyon. Kasi yung relihiyon, one way street yon ano? At dadalhin kayo sa isang relasyon sa kanya, na kung saan nag-uusap kayo kung ano ang dapat ninyong gawin, ah, at, ah, may pagpaalam niyo yung mga gagawin niyo para hindi kayo magkasala sa Diyos. Relasyon 'yan, eh. So, parang sa bahay, 'di ba? May mga ginagawa tayo kung minsan na hindi pinagpapaalam, 'di ba? So, yung karelasyon natin kung minsan nagagalit. "Bakit mo ginawa 'yan, hindi ka muna nagpaalam?" 'Di ba? Oo, Talking to oo. yourself. Ay, ayun na lumabas na. So, yun yung punto ano. Ah, so, ah, so merong paraan na naaayos yung relasyon natin sa Diyos at yan ay yung,
pakikipag-ugnayan. At yung nga yung sinasabi ko, paano kayo makikipag-ugnayan sa isang Diyos na hindi niyo nakakausap, 'di ba? So, babalik ulit tayo dun sa tinuturo ko palagi na napakahalaga nung relasyon sa Diyos para sa atin. So, ang isang kondisyon na nakikita natin na ibinibigay ng Diyos para mapatawad niya tayo, eh, yung willingness natin na patawarin din yung iba, ano? So, kanina ang relasyon vertikal sa Diyos, 'di ba? Ang Diyos nasa taas, tayo nasa baba. Yung isang kondisyon, pagpapatawad dito sa lateral, yung kapwa natin, 'no? Ah, yun nga, ah, merong 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 mga, ah, gustong ipagawa sa atin ng Diyos, yun yung vertikal. Tapos sa lateral naman, sa mga tao na kasalamuha natin, merong mga batas ang lipunan, batas sa barangay, batas sa magkakaibigan, na kapag nilabag niyo yan, nagagalit sila. And uh, we have to forgive them, ano? In the same way, meron tayong mga sariling, panuntunan kunyari, mga rules na kapag, nalabag ng ating mga kaibigan, nagagalit tayo. Pero ang sinasabi dito, kailangan may willingness to forgive tayo. Hmm, 'Yun ang isang side naman ng forgiveness. So, sa Ephesians sinabi, "Be kind and compassionate to one another." So, ito yung lateral relationship, iba yung vertical sa Diyos. Ito, ah, sa akin nga, ito yung relasyon natin sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating mga kapatid kay Kristo. Hmm. Forgiving each other just as in Christ God forgave you. Kung paano daw tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dapat gano'n din tayo, makapagpatawad din tayo sa ating kapwa. Hmm. Ito kasi, parang, relasyon natin ito sa ating mga kapatid kay Kristo, yan. Sabi dito, ang forgiveness daw command, ano, hindi siya optional. Kung minsan, laging optional sa atin ito ano, 'di ba? Pero kung sa relasyon natin sa Diyos, hindi siya optional, ah. Parang relasyon natin sa kapwa, ayan maraming problema diyan. Kung minsan optional, kung minsan, ah, may mga batas tayo o rules na, dito patatawarin kita pero itong isang ito, ay naku hindi kita mapapatawad kapag, ginawa mo sa akin. So optional, 'di ba? Oh, ayan, saliksikin niyo na ang inyong mga puso at konsensya. Baka may marami pa kayong natitirang unforgiveness, dahil may mga sarili kayong batas ng sarili ninyo. May sarili kayong batas na hindi, nasusunod o nalalabag ang inyong mga kaibigan, mahal sa buhay, kapamilya. So, ah, forgiveness sabi dito is taking your right or desire for revenge or retribution. Anong ibig sabihin? Hmm. Tatanggalin daw ninyo sa inyong mga kamay, yung kagustuhan niyong gumanti, revenge, 'di ba? At ibibigay niyo o ilalagay niyo yung revenge na 'yan o retribution sa kamay ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, "Vengeance is mine." 'Di ba? Hmm, ah, 'yan. Ako marami akong experience dito, ano? Alam ko na kapag ang isang tao, sinalbahe ako, para akong may built-in, na kuwan, na retribution galing sa Diyos.
at maraming beses ko na itong napatunayan ano. Minsan sa Santa Lucia 'no, ah, may sumalbahe sa aming sasakyan. Gin Ginublisan ng Ginorlisan ng pagkahaba-haba. pagkahaba-haba. Nakilala nila yung, gumawa nito, may sasakyan siya, tama ba ma'am? Mm. Yung gumawa nun may sasakyan. Sabi ko, kung sino man yun, bahala ng Diyos, 'di ba? Yung gumawa nun may sasakyan. Hindi nagtagal, alam niyo kung anong nangyari? Nabangga yung tao. Doon sa Hmm, sa sa puno hmm. sa kuwan. Sabihin So, ko yung puno na ano, hindi okey na yun. Nabangga yung tao 'no, nasira yung sasakyan niya, nakuwan pati siya. Talagang, namatay siya. Hmm. So, maraming beses, kahit sa church no'n sa Manila, kapag may sumalbahe sa'kin, naku, alam na nila, eh. Kahit yung mga kapatiran sa Manila alam na nila, naku, wag niyong, wag niyong sasalbahin 'yan si Pastor Francis, babalikan kayo ng Diyos. Ibig kong sabihin nakikita nila, na kapag ako sinalbahe, hindi naman ako gaganti, pero ang gaganti sa inyo, ang Diyos. Maraming maraming, kuwento ako diyan, kung kuwan mauubusan tayo ng oras. 'Yan. So, mercy is compassion or forbearance shown especially to an offender. So, yung, awa ano, compassion, eh, ipinapakita daw dun sa mga, nakagawa ng masama sa inyo. Showing leniency. Dapat, ano bang Tagalog ng leniency? Lenient. Ano bang Tagalog nito? Hmm. So, forgiveness is a promise, not a feeling. When you forgive other people, you are making a promise not to use their past sin against them. Yan. Naku, maraming kwento diyan ano, lalong-lalo na tayo. Ah, Rose. si Rose na sino Pero yan. So, ayan, wag daw nating gamitin ang mga, ah, kasalanan sa atin laban sa mga nagkasala sa atin, ano? Past sin, ibig sabihin matagal na ito ano? Sabi niya pinatawad ko na 'yan, ah, pero ang nakapagtataka niyan, 'pag nakita mo, naku galit na galit ka pa rin pala, 'di ba? Ah, Naalala ko nun si Sister, sino ba yun? Sister Leonie, 'no? Namatay na yun, Sabi niya, napatawad ko na ang aking asawa. Sabi ko, "Sigurado ka?" Masasabi mo lang 'yan kapag nakita mo siyang muli, ano? Kung minsan kasi, akala natin okey na tayo kasi hindi natin nakikita yung tao. Ah, Once na nakita natin yung tao, ayan, kumukulo ng dugo natin ano. Hindi natin alam na yung galit pala natin naitago lang ano, although sa salita sinasabi na natin na, "Ay hindi, pinatawad ko na 'yan." So ang pruweba, eh, kapag, kapag kaharap niyo na yung tao at, ayun nga, matutunan natin na kapag sinabi nating pinatawad, burado na dapat 'yan, 'di ba? Hmm. Kaya nga sabi ng Diyos, "Their sins I will remember no no more. more." Oh, 'di ba? Hmm, hmm. So Mm. anong anong si Mercy, anong kaibahan ng divine forgiveness at saka human forgiveness? Yan. So yung divine forgiveness o yung, kapatawaran galing sa Diyos, modelo daw yan
para sa mga tao. Model for human forgiveness. Para daw ma-build up, lumabas sa atin yung compassion, yung pagkaawa at grasya sa ating mga buhay. So ito, nabanggit na kanina ng konti, yung divine at saka human forgiveness, kailangan daw merong pardon ng mga nagawang kasalanan, pardoning wrongdoing. At iba itong forgiveness depende sa nature ng kasalanan, kung anong pinagsimulan, kung ano ang extent o lawak ng kasalanan, ng epekto at mga kondisyon ng mga kasalanan na nagawa, no? Okey. Hmm. So yung divine forgiveness, forgiveness by a supreme being or higher power such as God. So ito kasi foundational, ah, totoo ito sa lahat ng relihiyon, sabi, ah, na yung pagpapatawad, eh, ah, totoo sa lahat ng Diyos. Parang yan ang sinasabi niya, ano, na depende, pati sa mga relihiyon, laging may forgiveness diyan. Hmm, para daw ano, to provide comfort to people of faith. Hmm. So, ah, yung nilagay ko dito, need it to be with God. So, yung pagpapatawad, dapat sa atin kasi, mga naniniwala tayo sa Diyos at sa Panginoon, 'di ba? So, yung pagpapatawad, ito yung sinasabi ko kanina na vertical relationship ito, no? So, relasyon ito ng Diyos at saka sa atin, individual, no? So, ito yung lateral na sinasabi ko. Yung forgiveness involves among individuals. Ah, Karamihan nito sa kapwa-tao natin, ano? Kaya kayo kung nakatira kayo sa barangay, karamihan ng, ng relasyon ninyo, mga kabarangay ninyo. So, kung sinasabi niyong naniniwala kayo sa Diyos, anak kayo ng Diyos, yan, napakalaking bagay niyan kapag kayo ay nagawan ng kasalanan lalo na. Ah, yung kung tayo ang nakagawa ng kasalanan, medyo hirap pa tayo sa barangay, 'di ba? Na humingi ng tawad sa mga nagawa natin ng kasalanan sa barangay. Napakaimportante nito, yung human forgiveness. Oo, ayos tayo sa forgiveness sa Diyos. Alam na natin na ang Diyos madaling magpatawad, 'no? Pero yun nga, may kondisyon ng Diyos, mapapatawad ka sa lahat kung mapapatawad mo yung iba. So, personal act ito ng mananampalataya at kung minsan ang pagpapatawad, naapektuhan ng emosyon ng tao. Yung experience niya sa mga kakilala niya, kung sino-sino yung mga nakakasalumuha niya at yung mga pagpipili natin, choices, ah, ng mga ginagawa natin kung minsan. Hmm, ah, so anong ibig sabihin nito? Yung pagpapatawad natin, in-expect tayo ng Diyos, ah, to reflect ah, to reflect, ah, God's mercy. Yung ano bang yung awa ng Diyos, 'no? Kasi kung minsan sinasabi niyo anak kayo ng Diyos, ang tao hindi niya nakikita yung Diyos, Kaya sinasabi ko palagi kung sinasabi niyong anak kayo ng Diyos, dapat witness kayo. Ang Tagalog ng witness kasi, patutuo kayo ng grasya ng Diyos sa iba. So hindi nila nakikita ang Diyos,
Ngayon kapag sinasabi niyong anak kayo ng Diyos, dapat kayo yung patotoo ng awa ng Diyos. Kaya dapat madali kayong magpatawad sa barangay. Ah, ah. Kung nagawan kayo ng kasalanan, magpatawad kayo. Kung kayo ang nakagawa ng kasalanan sa iba, abay, dapat witness din kayo o patotoo kayo ng humility. Ano? Para makita nila. Katulad nung centurion, nung nakita niyang namatay na ang Panginoon, sabi niya, truly he is a son of God. Sa barangay, kung kung maayos ang relasyon natin sa iba, ay magbubulungan yan. Naku, anak nga yan ng Diyos. Hmm. Sa tagal nyo na sa barangay, nakakarinig na ba kayo niyan na, na nagsasabi yung mga tao, ay, nagsasabi yan na anak siya ng Diyos. Tunay nga, anak siya ng Diyos. Bakit? Maawain, madaling magpatawad, di ba? So, yung Diyos na hindi nakikita, nakikita sa atin. Kaya nga ang Panginoon sabi niya, di ba? Hmm. I and my Father are one. Iisa. Kayo, nagsasabing mga anak kayo ng Diyos, kaya niyo bang sabihin na kayo at ang inyong ama iisa? Yan, question yan. Kayo lang makakasagot niyan. Hmm. So, mali. So, ah, ang forgiveness kung minsan ay nauuwi sa reconciliation o pagkakasundo. Tama ba? When God forgives, the relationship between the individual and God is restored. Naibalik. Ang restore kasi naibalik, naisoli sa dati. No? Restoration yan eh. Kailan ba nasira ang relasyon ng Diyos at ang tao? Sa Garden of Eden, di ba? Oh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, namatay siya para ang tao makabalik sa Garden of Eden. Pero kailangan kumain ulit kayo noong bunga ng Tree of Life. Binalik lang kayo sa garden eh. Yan. Pero mahabang kwento yan. Hindi yan ang topic natin. Samantala, sa tao, ah, kung minsan hindi automatic na, na ibabalik o na isusoli yung relationship. Kung minsan walang reconciliation. So, while forgiving someone can be healing, it does not always repair the relationship fully. Anong ibig sabihin? Yan, okay na. Okay na ba tayo? Okay na. Pero nagkikimkim ng galit, di ba? Oh. At Talking to yourself. lalabas yan kapag nabanggit yung kung minsan mabanggit lang yung pangalan eh. Di ba? Balik na lahat yung nagawa sa inyo. Ang mahirap nito, yung kaaway nyo nakakatulog ng mahimbing kayo. Namumroblema kayo, di ba? Kung minsan pag na-meet nyo ulit, nagtataka siya, galit ba yun? Eh siya, okay na siya. Ikaw, kasi mangot kapag nakikita mo yung tao. Hmm. Ang kapatawaran daw ng Diyos ay perfect and complete. At it transcends, lumalagpas sa human limitations, yung kakayanan ng tao. At saka, walang hangganan. Kumpleto yung kapatawaran ng Diyos. Ang tanong mo dyan. Okay. Nawala. Hmm. Samantala, ang kapatawaran ng tao daw, imperfect tsaka limitado. So, kung minsan nag-struggle daw tayo, ay yung kinikwento ko, resentment, lingering emotions, no? Minsan,
parang nakatanga kayo pero nakanuot yung anong tawag dito, yung nakasimangot kayo, ah, yun pala may lingering emotions ka, ah. Kung minsan, 'pag wala na kayong ginagawa ano, bumabalik yung mga tao at, nakasimangot na kayo, nakakunot noon. At kung minsan sa puso natin, ah, patatawarin ko lang 'yan kung ganito ang gagawin niya. So, may attachment na condition. Sa Diyos kumpleto 'yan. Kapag sinabing pinatawad ka na, pinatawad ka na. Kailan ba tayo pinatawad? Kasi yung pagpapatawad kasi lumalabas araw-araw para bagang, ah, lagi tayong nagkakasala sa Diyos. Ito yung sinasabi ko na hangga't hindi niyo napapanampalatayaan na kayo'y anak ng Diyos, lagi kayong kapos sa paningin ng Diyos. Pero kapag kayo ay nanampalataya na mga anak kayo ng Diyos, hmm, lagi kayong good. Wala na kayong magagawang masama sa tingin ng Diyos. In effect, tumigil na kayo sa pagkakasala. Perfect, napatawad na kayo. Kailan ba yun? Nung namatay ang Panginoong Hesus para sa inyo, na ibalik kayo sa presensya ng Diyos at naging mga anak kayo ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay perfect at sinless, ang mga anak automatic, perfect at saka sinless. Ba't parang araw-araw nagkakasala tayo? Actually sa tingin ng Diyos, good na kayo araw-araw. Ah, mamaya i-explain ko, hmm, kung bakit gano'n. Hmm. Ano ba yung mga motivation para tayo ay magpatawad? So yung, pagpapatawad ng Diyos, bukal ano, sa Kanya. Yung Kanyang divine love, compassion, at mercy. So nagpapatawad ang Diyos out of grace, regardless of our deserving it. Anong ibig sabihin nito? Yun nga yung unconditional. Deserve ba natin o hindi? Wala sa Diyos yun. Kapag nagpatawad, kumpleto yan. Ang tao naman sa isang banda, naiimpluwensyahan yung ating pagpapatawad ng iba't ibang factors. Yung personal growth, yung desire for healing, at damayan o pakikiramay. Hmm. Ano yung personal growth? Hmm. Ito para makaabante tayo ano, kailangan nating, mapatawad yung nagkasala sa atin. Hmm. Kasi kung minsan, 'di ba, naghahanap kayo ng ba't kaya hindi ako napro-promote? Tapos darating sa isipan niyo, siguro hindi may nagawan ako ng kasalanan, hindi ako nakahingi ng kapatawaran, 'di ba? The desire for healing. Ano ibig sabihin nun? Ito maraming kaso ito, na maraming nakaratay sa sakit, hindi gumaling-galing. Bakit? Kung minsan bitter ano, yung puso nila punong-puno ng pait at galit. Kung minsan kailangan lang nilang magpatawad, after that maayos na sila. So meron siyang spiritual, psychological problem dahil hindi siya makapagpatawad at kung minsan, kailangan lang nating, matutunan yung empathy na sinasabi, yung, dinadamayan natin ang ibang tao o nakikiramay tayo. So ano yung empathy? Na makita natin ang mga bagay-bagay sa mata ng iba, hindi kung minsan kasi kaya maraming nag-aaway, 'no? Hmm. Kung minsan parehas silang tama, nag-aaway sila,
hindi lang makita nung isa doon sa punto de vista nung iba. Yan yung sinasabi ng empathy. Listening with the ears of another. Yeah. Oh. Iba ang dinig mo, iba ang dinig niya. Bago pakinggan mo ano bang narinig niya. And then, i-analyze mo sa puso mo. Kung wala namang kung wala namang halos pinagkaibahan, pabayaan mo na, 'di ba? And then, feeling with the heart of another. Yung laman ng puso ng iba, huwag niyong ku-questionin 'yan, 'no? Hmm. Kung minsan, ah, sinusubukan natin na ipantay nung iba ang puso nila sa puso natin. Hindi puwedeng 'yun, hindi puwede 'yun. Ang puso ibinibigay ng Diyos 'yan. Ang laman niyan, Diyos din ang nagkakarga. At 'yan ay kaakibat o kapantay ng mga titulo, gantimpala na inihanda ng Diyos sa individual na 'yan sa kaharian niya sa langit. Hindi puwedeng pantay-pantay. Huwag kayong makipag-away, bayaan niyo na, hindi naman kayo mamamatay. Kung iba ang pakiramdam ng iba, 'di ba, tingin ng iba, dinig ng iba, kakamatay niyo ba 'yan? Ang mangyayari niyan, maapektuhan yung relation niyo sa tao, lalong-lalo na sa Diyos. Ito yung sinasabi ko ano, na maraming nararatay, malapit ng mamatay ano, yun pala kailangan lang nilang magpatawad. Forgiveness enables healing. Mm. Kayo, tingnan niyo kung anong mga sakit niyo ngayon. Kung minsan yan, ah, binabalikan lang kayo ng Diyos, eh. Tapos mamaya, bakit pa ako nagkakasakit? 'Di ba? 'Pag nagtanong ka ng gano'n, maaaring sabihin sa'yo ng Diyos, ilagay sa puso mo, ah, hindi mo napatawad si ganito. O kaya may nagawan ka ng kasalanan. Hmm. Yung kondisyon mo ngayon ginagamit ng Diyos para ipaalala kung may dapat kang gawin na pagpapatawad sa sarili mo o sa iba. Kung minsan, ano ba yung mga kondisyon para magpatawad? Sa Diyos, unconditional 'yan. God forgives freely even when we don't deserve it. Unconditional. Sa tao, may mga kondisyon 'yan, prerequisite, 'no? Oh. We might forgive when the other person shows remorse or changes their behavior. Pero ako hindi ko mapapatawad 'yan 'pag hindi nagbago. 'Yan. May may kondisyon kayo, 'di ba? Hindi naman nagsisi, eh, ba't ko patatawarin, 'di ba? Sinasabi ng Diyos unconditional, magsisi o hindi, patawarin mo. Magbago o hindi, patawarin mo. Ang tao naman pati hindi nakapagbabago ng kanya. Yung pagbabago, galing din naman sa Diyos, 'di ba? Yan na yung character na binuo ng Diyos, eh. Mababago niyo pa ba yan? Hindi na. Maiinis lang kayo kasi yun na naman 'no, pinipilit niyong abutin ng iba ang standard na sinet niyo sa sarili niyo at kapag hindi sila nakaabot, inaaway niyo sila. Ano ba yung sakop ng forgiveness? Scope. Sa Diyos, lahat ng kasalanan and wrongdoing. At it extends, sakop nito ang bawat aspeto ng ating buhay. Pinatawad na lahat yan ng Diyos. Sa tao, yung scope nag-iiba. We might forgive some offenses easily,
but struggle with others. So, anong ibig sabihin nito? May mga kasalanan na, "Ay hindi, okey lang 'yan." 'Di ba? Ibig sabihin nun, hindi naman ako nasaktan, 'di ba? Pero kapag involved na yung bodily harm, 'yan mahirap 'yan. Lalo na kapag naaksidente kayo ng iba, naku, ang hirap patawarin 'yan. At ito ang pinakamatindi, hmm, kapag, may pagkakautang sa inyo na hindi na naku, 'yan na. Hmm. So so yung lawak ng pagpapatawad depende 'yan sa klase ng kasalanan na nagawa mo o nagawa sa iyo. Ganyan ang tao. So yun nga, ang kapatawaran, regalo na galing sa Diyos. 6:5:48. Mm. So so regalo yan ng Diyos, biyaya galing sa Diyos. At ito, sabi dito, it allows us to be free from the guilt. Ano ba yung guilt? Ano bang Tagalog ng guilt? Ah, konsyensya ba 'to? Hindi, eh. Hindi. And condemnation of our sin. Paano ba kayo mangumpisa? 'Di ba? Ayun na nga, 'di ba? How do we confess? Iba-iba yan ano? Yung yung confession kasi kuwan, galing din sa Diyos yun, ano? Akala niyo lang naiisip niyo ano, pero actually nilagay ng Diyos yun sa puso niyo. Kapag nagdasal na kayo, "Lord, eto yung nagawa ko, patawad na lang." 'Di ba? Hmm, Ang sabi, "If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and cleanse us," sa ibang version yan, "purify us from all unrighteousness." Ano ba yung unrighteousness? Yung righteousness kasi karapatan para makalapit at makipag-ugnayan sa Diyos. So kung may kasalanan ka, malamang, ah, hindi ka makakalapit kasi unrighteous ka. Eh, bakit sabi niya mag-confess kayo ng sin, is faithful and just. Kasi sa mata ng Diyos, kung anak kayo, kung chosen kayo, sa mata niya, wala ka namang nagawang kasalanan, eh. So anong problema? Ikaw na nakakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, nagkaroon ka ngayon ng sarili mong mga standards kung anong tama o mali, ah. So kapag sinabi mo na, "Nakagawa ako ng kasalanan," sabi ng Diyos, "Okey, sa akin naman wala kang kasalanan," 'di ba? So para sa atin ito, kaya tingnan niyo sabi niya, "He is faithful and just and will forgive us." Automatic, kasi sa mata niya wala naman kayo talagang kasalanan, eh. Bakit? Kasi anak niya kayo. Kung anak kayo ng Diyos, kapantay niyo o kung ano ang tatay niyo sinless, ang anak sinless sa mata niya. Ustales, ayun lang. So, 'yan. So, napakaimportante nung confession ng guilt at automatic kasi sa mata ng Diyos nga wala naman kayong nagawang kasalanan. Bakit? I-explain ko 'yan mamaya. So, kapag kayo'y nangumpisal, ah, sabi, lilinisin tayo from all unrighteousness. So, kung kanina hindi kayo makalapit, ah,
Sa mata niya malinis na kayo, o sige lapit na kayo. Bakit? Eh, nang-umpisa ka na, eh, ng kasalanan mo. Pero sabi ng Diyos, sa mata ko hindi ka naman nagkasala, eh. Nagkasala ka sa mata mo. Bakit? Kumain ka kasi ng bunga, eh. May sarili kang standard, may sarili kang pamantayan kung ano ang mabuti o masama. Yan. Amen ba? Ang kapatawaran, hindi depende sa tao na humihingi nito. Ewan ko kung parang bihira na yung mga taong humihingi ng kapatawaran ngayon, eh, 'di ba? Yung mga may utang na pera, yun, patawad na lang. Ang dali ano, ewan ko si Bombay kung magpapatawad yun. Oh, anong sabi sa Matthew? Eto sa komunyon 'to, eh. Oh, bago ka makipag-isa sa Panginoon, hmm, at naalala mo, anong sabi? Kung mag-aalay ka ng handog at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos, bumalik ka at maghandog sa Diyos. Hmm, anong ibig sabihin nito? Hindi kailangan kayo ang nakagawa ng kasalanan para makipag-ayos. Sabi dito, naalala mong may sama ng loob lang sa iyo ang iyong kapatid. Naku, ang hirap nito. Isipin niyo na, sino ang may sama ng loob sa inyo? Lalapitan niyo ba para makipag-ayos, makipagsundo, bago kayong magkomunyon o mag-alay ng offering niyo sa Diyos? Hmm, Hirap no'n, ano? Pero sa atin kasi wala, balewala lang, 'di ba? O komunyon, oo komunyon. Hindi natin iniisip, ay teka, ang sabi ng Diyos, sino kaya ang may sama ng loob sa akin? Ginagawa ba natin 'yun? Ako madali lang, misis ko lang naman may sama ng loob sa akin. Ah, mabuti nga kung gano'n kalapit lang yung may sama ng loob sa inyo, eh. Tingnan niyo sa barangay, sino bang may sama ng loob sa inyo? Hindi niyo puwedeng balewalain 'yan. Huwag niyo namang kumprontahin, "Hoy, may sama ka ba ng loob sa akin?" Makikipag-away ka pa. Hmm. Kayo rin naman nakakaalam kung bakit may sama ng loob sa inyo yung tao, eh. Kayo yung involved. At kung pinaalala ni Lord sa inyo, "Ano bang ginawa ko?" 'Di ba? Yun pala kaya nasaktan. O sige Lord, 'pag nakita ko siyang muli, kakausapin ko, makikipag-ayos ako. Hmm. Ano ang sabi dito? Patch the rift before you dispatch your gift. Kasi parang ang sinasabi dito, balewala yung paglapit niyo sa komunyon, ano, kung may sama ng loob ang ibang tao sa atin. Kasi 'pag komunyon, anong sabi ng pare, katawan ni Kristo. Tanong yun, eh, katawan ba ni Kristo 'yan? Sagot mo, amen. Teka, kung katawan ni Kristo yan, ba't may kaaway ka, 'di ba? Oo, alis ka muna, humingi ka muna ng patawad sa mga may sama ng loob sa'yo, tsaka lang i-a-accept. Forgive them even if they are not sorry. Ba't ko ba tatawarin yan? Hindi naman siya sorry, 'di ba?
Ang hirap nun, may mga kondisyon, di ba? Kaya napakahirap na topic ito eh. Pag nung ginagawa ko nga ito, naghahanap ko ng reference material. Naku po, ang dami po talaga. 550. So, uh, yeah, kung sabi, Matthew chapter 6, 550. Wala. Sa round table. Forgiveness is not for the person, for the other person. Para daw sa atin yan, forgiveness. Of course, isipin nyo, ito yung lagi kong sinasabi. Yung ibang tao na nakagawa ng kasalanan nyo at hindi naman napili ng Diyos, baliwala lang yun, tutulog ng mahimbing. Diba? Kasi kung anak din siya ng Diyos, lalapitan kayo. Kayo naman, ready to forgive kayo. Diba? So, kapag ang relasyon is between brothers, kumbaga, madali ang usapan diyan. Pero kapag ang isa na party, hindi naman, wala namang ugnayan sa Diyos at hindi naman siya anak ng Diyos, patagalan yan. Pero, kailangan ka magpatawad kasi hindi daw para sa kabila. Ito ay para sa inyo. Which is true. Sabi dito, forgiveness is breaking the power of the past. Ito yung baggage na sinasabi nila. Ang dami mong kargang baggage. Kaya hindi ka makaabante. Diba? Naririnig nyo. Kung wala daw kapatawaran, ang buhay ninyo ay endless cycle of resentment. Ano ba yung resentment? Tampo. Tampo at ano? Retaliation. Ganti. Tampo. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti. Diba? Ayan. Pabalik-balik po yan. Hanggang hindi kayo natutong magpatawad. Lalo na tayo, ano, na sinasabi natin, naghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Mamaya abutan kayo, ano, maiwan kayo sa rapture, bahala kayo. Hmm. Ito, kapatawaran daw, pagbubukas ng saradong pinto para pakawalan yung nasa loob. Pero sabi, realizing you were the prisoner. Ikaw pala yung nasa loob. Maganda ito. Galing kay Ralph Waldo Emerson. Kung writer o poet. Di ba? For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness. Di ba parehas lang yun? 60 at saka 1 din. Oo nga naman. Pag galit ka, wala kang happiness. Teka. Kung matagal ka ng galit, taon na. Yung iba, taon na di ba? Hindi makawala. Nagbago na yung kinagagalitan niya. Siya, dala-dala pa rin niya yung galit. Hanggang hindi ito nga, cycle of resentment at hanggang hindi nakakaganti, retaliation. Pero sa akin naman, pag ganyan kayo, ibig sabihin, hindi kayo napili. Di ba? Bakit? Hindi matanggal-tanggal yung endless cycle of resentment.
Kapag madali kayong makapagpatawad, ibig sabihin ang Diyos ay nasa inyo. Kasi kapag kayo'y, nakapagpatawad, kasama niyo ang Diyos kasi ang Diyos ang nagpapatawad, ginagamit lang kayo. Patawarin niyo daw yung iba, hindi dahil deserve nila yung pagpapatawad, but because you deserve peace para daw magkaroon kayo ng kapayapaan. Tama, di ba? Tingnan niyo kapag may mga galit kayo, dapat 9:00 tulog na kayo, di ba? 12:00 na hindi pa kayo tulog. Kasi 'pag sinimulan niyo yung 'pag, ang dami niyong dala-dala bago matulog, naku, mahihirapan kayong matulog. Yung puso niyo pati, bumibilis ang pintig, paano kayo tutulog nun? Mamaya ma-high blood na kayo, paano pa kayo samantalang 'pag wala kayong karga, may kapayapaan kayo, pagdating ng 9:00, tulog na kayo, 'di ba? So, may kapayapaan sa pagpapatawad. Nasa, nasa table. Jesus puts the responsibility of restoring relationship on you. Yan, parehas kung kayo ang may kasalanan o sila ang nagkasala. Responsibilidad natin na ibalik ang relasyon na yan sa iba. Responsibilidad natin yan. Hindi natin pwedeng sabihin, ay bahala siya, mananagot siya sa Diyos. Hindi gano'n eh. Ha? Eh kung hindi naman napili nga yun, tutulog yun ng mahimbing. Kayo, hindi kayo makatulog. So, yung responsibilidad, yung gigil para ma-settle, dapat galing daw sa atin. Pero hindi yan parang magic na, okey, tapos yung iba matagal bago ma-restore uli yung relationship natin sa iba. Kahit humingi na kayo ng tawad, ah, yung hiningan niyo ng tawad kung hindi naman anak ng Diyos o napili, matagal yan. Kasi nasa vicious cycle din sila ng resentment and retaliation. Kaya, paulit-ulit yan, matagal hanggang mapawi lahat. Kung kailangan, ah, kung kailangang may gawin para mapagtibay o maibalik sa dati ang relationship na yan, gawin natin. So yan, forgive and forget, not revenge and regret. Siyempre, kapag gumanti kayo, may kaakibat yan, no, na consequence. Tapos, magsisisi kayo. Regret. Pag nag-apologize kayo, ano ba tagalog ng apologize? Humingi ng paumanhin. Yan. Hindi ibig sabihin na kayo ay tama o mali. Ang ibig lang sabihin daw, you value your relationship more than your ego. Sinabi na yata natin to dati. Hmm. Anong mas importante daw yung relasyon nyo sa iba kaysa pride, ego. Remember that. Asawa ko, para sa iyo. No, hindi. Para sa iyo. Para sa iyo. More than your pride. Prito mo na lang yan. Like chicken. Ah. So, sabi dito, ano? Psalm 130. If you kept a record of our sins, who could escape being condemned? Ito, panalangin sa Diyos ito. Kung magtatago daw siya ng record ng ating kasalanan, sino daw ang makakawala?
being condemned. Ano ba yung condemned? Yung condemned, parang building yan eh, no? Pag hindi na pwedeng tiran, gigibain yan. So, sabi natin, ang ating katawan ay templo ng Diyos, tirahan ng Diyos. So kapag kayo ay kinondemn, sabi, there is no more condemnation in Christ Jesus. Diba? Oh. Kasi yung tirahan ng Diyos sa atin, kapag oh, kapag nagtanim daw ang galit ang Diyos at hindi niya inaalis yung ating mga kasalanan sa kanyang record, di tayo makakawala sa condemnation. Gigibain ang tirahan ng Diyos sa kaloob-looban. Pero you forgive us. Pinatatawad mo kami. Pinatawad mo kami. So that we should stand in awe of you. Ano ibig sabihin mo? Kami kanta yan eh. Sige, sige ma'am. Stand in awe of you. Yung bang napatanga kayo kasi ang galing ng Diyos, pinatawad ako. Di ba? Tapos patuloy kayong titirahan ng Diyos, hindi ikokondina ang katawan nyo na kanyang tirahan. Lagi nyo siyang kasama. Ito maganda. Forgive others as quickly as you expect God to forgive you. Kaya na nagkasala ka, Lord, sorry patawad. Ang dali, no? Diba? O sige, sabi nga, confess your sin. Ha? Faithful and just ako, patatawarin kita kaagad. Kasi nga sa tingin ko, sa mata ko, wala ka naman talagang ginawang kasalanan. Then, kapag meron daw nagkasala sa inyo, ganun din. Kapag humingi ng tawad, okay, natatawad na kita. No resentment, no revenge. Diba? The weak can never forgive. Yung mga mahihina daw ay hindi nakakapagpatawad. Kasi ang kapatawaran daw ay attribute of the strong. Sabi ni Mahatma Gandhi. Sino ba ito? It's India. Si India ito, yung kalbo. Actually, maraming salita si Gandhi na masasabi pang Kristiyano. Ewan ko kung nabasa niyo yung istorya nito. Umaten ng Christian church ito eh. Ah, inattempt niya na sumali. Ni-reject siya. Kaya, yan ang kwento niya. Pero lumalabas, ah, mas mas Kristiyano pa siya lumalabas kaysa sa karamihan. Binigyan siya ng wisdom ng Diyos. So, ibig sabihin, forgiveness is the attitude of a strong and humble person. Mapagpakumbaba na tao. Those who remain conceited, yung yun nga, yung mataas ang pride, and refuse to forgive, lumalabas sila yung mahihina. Oo nga naman. Kasi yung pagpapatawad, kailangan mo ng humility eh. Kasi nasaktan yung pride mo. Di ba? At hihingi ka ng kapalit or retaliation. Pero hindi. You are foregoing everything. Nagpapakumbaba ka at pinatatawad mo siya without condition. So lumalabas, ikaw yung mas malakas. Malakas ka because you're able to forgive. Ba't nilagay ko? Men forget but never forgive. Women forgive but never forget. Tama ba to? Ah, yeah. Alam niyo na explanation nito. Hindi ko na-explain. Baka mag-away kami ng misis ko.
The Lord commands that we forgive all men. That includes ourselves. Hmm. Hindi na kailangan ng explanation to. Patawarin natin ang lahat, pati ang sarili natin. Ito dinagdag ko to kasi yung pagpapatawad dapat sinisimulan at the early age. Lalong-lalo na ang ating mga anak. Turuan natin ang ating mga anak na magpatawad. Hindi yung alam mo kung minsan yung mga bata nag-aaway, ano? Anong sinasabi niya? Gantihan mo. Diba? Imbis na sabihin, kunyari, madaling sabihan yung bata kapag nanuntok eh. Uy, humingi ka ng tawad dyan. Pero yung bata na sinaktan, yun, turuan nyo siya na magpatawad. At napakahirap nun, lalo na kapag bata umiiyak, sabihin mo pa na, humingi ka ng paumanhin doon sa kaaway mo. Hirap niyan, hindi mo mapapasunod ang bata niya. Di ba? Pero yun ang dapat tinuturo natin para paglaki ng bata, laki niyang, ang bilis niyang magpatawad, di ba? Ewan ko, paano ba tayo pinalaki ng ating mga magulang? Pero biyaya din ng Diyos eh. Kami, hindi naman kami lumaking violente. So it depends. It depends on the family, sabi nga. May mga pamilya kasi lahi ng, di ba? Lahi ng mga mababagsik, violente. Diyan makikita nyo kung sino yung mga napili talaga ng Diyos. Yung mga violenteng tao, ginagamit ng Diyos yan para ma-identify ang kanyang mga anak at maturuan, matrain sila ng humility and forgiveness. Dapat makita nyo ng ganyan. Hindi yung, ay, violente yan, minumura ninyo, lahat-lahat. Hmm. Hindi maalis yun. Hindi ko makita. There is no love without forgiveness. And there is no forgiveness without love. Madali naman intindihan ito. Wala daw pag-ibig kung walang kapatawaran. At walang kapatawaran kung walang pag-ibig. Tama naman. Ito magaling to kay Bryant McGill. God is love. Amen. Ano? Ang sino man daw na hindi marunong magmahal, hindi kilala ang Diyos kasi ang Diyos ay pagmamahal. Tama naman. Sino yung mga anak ng Diyos? Tayo doon, di ba? Then we know our Father. If we know our Father, then we know how to love. For our Father is love. Di ba? Okay ba sa inyo yan? Sino yung mga anak ng Diyos? Marunong ba kayong magmahal? Huwag naman sa maraming lalaki. O babae. Ibang pagmamahal naman. Sopangan yun. Iba, ginagawang rason pa yan. Ang dami mong girlfriend. Di ba sabi ni Lord lang? Lucas 17. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. Ano yung sabihin ng rebuke? Pagsabihan nyo sila. At kung sila ay magsisisi, patawarin nyo sila. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back, ibig sabihin nun, kapag nagawan kayo ng kasalanan at pupunta sa inyo para humingi
ng kasalanan o nagsisisi ako, you must forgive them. Sabi nito, 7 times. Kung minsan, hindi lang 7 times. Pag, lalo na kapag ang mga magkakapatid. Pero makikita nyo din naman kapag magkakapatid ang nag-aaway-away, at the end of the day, parang wala lang, di ba? Siguro yun ang tinuturo ng Diyos sa atin. Dahil tayo kanyang mga anak, dapat ganun din ang trato natin sa ibang tao, parang kapatid. Ako, naalala ko, oo, nag-aaway-away kaming magkakapatid. Pero pagtulog, kinabukasan, wala, clean slate. Di ba? Dapat ganun din sa iba. Kaya nga sabi kay Magdalene, di ba? Si Magdalene yan. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Si Mary Magdalene yan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Tama ba yan? Oo, di ba? Kaya lalo nating namamahal ang Panginoon Bakit? Alam niya, ang dami nating nagagawang kasalanan. Pero sabi, if you confess your sin, automatic patatawarin kita. Kasi nga, sa mata ng Diyos, wala naman talaga kayong kasalanan. Diba? Para sa inyo yun. Para maapis yung konsensya nyo. Kasi ang ginagamit yung standard, standard ninyo ng mabuti o masama. Bakit? Kasi kumain nga kayo ng bunga Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little loves little. Ito yung English version ng Tagalog. A true apology has 3 parts. Kung paano mag-apology daw, humingi ng tawad. I am sorry, it is my fault. Ito yung kulang palagi. What can I do to make it right? Karamihan tumitigil sa first and second. Uy, sorry kasalanan ko. Sasabihin ng iba, okay lang, pero ganito gawin mo Di ba? Susunod ba kayo sa kondisyon na yun? Sa kabila ng galing What can I do to make it right? Yan ang sabi nga dito, marami ang nagkukulang sa paghingi ng tawad. Kasi walang, ang tawag dito, recompense, ano ba? Compensation. Giniba mo yung silya niya. Sorry Oo, paggawa mo. Di ba? Sa chaos. Ayan. Di ba? Sa chaos, mayaman to Hmm. Dumadating ang Panginoon. Maliit na tao to, di ba? Tampandak. Ah, anong gawa niya? Umakyat sa puno. Duman ang Panginoong Hesus. Nakita siya. Actually, pinakay siya ng Panginoon. Napili siya Ang sabi, sa kayo, bumaba ka dyan. Kakayan ako sa iyo, sa inyo. Diba? Baba si Sakeo. Kung kumakain na, wala namang sinasabi ang Panginoon Pero kilala niya si Zacchaeus. At palagay ko, alam ni Zacchaeus, kung anong ginagawa niya, alam ng Panginoon, alam ni Zacchaeus na alam ng Panginoon kung ano ang mga pinaggagawa niya. Ah, Gahaman to nangangamkam. Anong sabi niya? Hmm.
Nung nagkakainan na, tumayo si Zacchaeus at sinabi sa Panginoon, Lord, ah, ibibigay ko ang kalahati ng aking pag-aari sa mahihirap. At kung meron man akong kinuha sa iba, if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Apat na beses kong ibabalik kung anuman ang sinasabi nila na ginawa ko. ah, Although hindi ko naman ginawa. Yan eh. Di ba yung chismis? Si Zacchaeus. Naku, ang daming kinurakot niyan. Ang sinasabi ni Zacchaeus, kung meron mang chismis sa akin na lumapit kahit hindi totoo, i-re-restore ko fourfold ang anumang sinasabi nila na kinuha ko. Mahirap yun, di ba? Kung ako nakarinig niyan kahit walang utang ito, di ba? Pwede na akong magsabi Uy, Zacchaeus, kahit hindi totoo. Sabi niya, false accusation. Na-touch talaga ng Panginoon ito, kaya nagbago ang kanyang puso. Kung hindi kayo napili, ay mamatay na kayo, ganun na lang. Hmm. Hindi naman kayo mamimiss ng mundo. Problema nito, pagbalik niyo sa Diyos, sino ka? Di ba? I do not know you or where you came from. Wala akong relasyon sa iyo. Hmm. Hmm. Bakit nakakapagpatawad tayo? Pinili na tayo ng Diyos bago pa ipundar ang daigdig na ito para maghari, to reign with Him. Tandaan niyo kung paano ginawa si Adam at Eva. No? To rule over all things na ginawa ng Diyos sa daigdig. Ganon din tayo. To reign with Him in His kingdom. Sabi sa Roman, we know that for those who love God, sino man daw ang nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay ay gumagalaw para sa kanyang kabutihan. All things work together for good. Para sa mga tinawag according to His purpose. Ano pa yung purpose nyo nga? To reign with Him. To have dominion over all things. Yun ang purpose nyo eh. Pero ang higit sa lahat, to be para maging kawangis at kalarawan ninyo ang Diyos. For those whom He foreknew, ibig sabihin ng foreknew, kilala na kayo, hindi pa kayo isinisila. Kilala na kayo mula nang ipundar ang daigdig na ito. He also predestined. Itinalaga na kayo. Sabi nga ni Marcos, Ginuhit ng tanda. ginuhit ng tandaan. Ah. Masama yung tadhana niya. Di o. Itinuloy ng anak, di ba ako tapos eh. Kasi si Bongbong Marcos, yun din ng tatay. Di ba? Kayo, na mga anak kayo ng Diyos, galing kayo sa lahi ng Diyos. Si Bongbong nagtuloy. He also predestined yung mga kilala na niya bago pa isilang, itinakda na, iginuhit na ng tadhana para maging conformed, para mahulma, para maging katulad
ng image ng kanyang anak na si Jesucristo. Paano mangyayari yun? Ihuhulma daw kayo. Paano? Sabi ni Lord, this is my body. Pag ako namatay, ibibigay ko ang katawan na ito para magamit nyo. Hulmado na kayo. Conform na kayo sa image ng anak ng Diyos. This is my blood. Ito ang aking dugo na nagsisilbing lahi ng tao, yung dugo, isasalin ko sa inyo. Kaya yung lahi nyo at image nyo galing sa Diyos. In order that He might be the firstborn, para daw siya ang prototype ng karamihan ng kanyang mga kapatid. So lahat ng kapatid na sumulpot, katulad ng Panginoong Hesus na firstborn prototype. And those whom He predestined, lahat ng itinakda niya, ginuhit ng tadhana, ay tinawag niya. At lahat ng tinawag niya, ginastify niya. And those whom He justified, He also glorified. Anong glorified? Lahat ng napili, lahat ng binigyan ng katwiran, ay i-glorify. Yung liwanag ng Diyos na dala-dala niya, ibibigay niya sa kanyang anak, ganon din sa mga kapatid. Kaya kapag sinasabi niyong mga anak kayo ng Diyos, makasiguro kayo, you will be glorified. Bakit na patawad na kayo? Kasi all your days on earth have been set by God, including your actions, words, etc. Ito yung tinuturo ko sa inyo palagi. Dito, hindi nyo maririnig sa ibang reliyon. Diba? Kung naniniwala kayo na anak kayo ng Diyos at itinakda na ang buhay nyo dito sa daigdig at nakasulat na sa aklat ng Diyos, lahat ng gagawin ninyo sa daigdig, lahat ng salita nyo, at mga actions nyo ay nakaset na, kaya lahat good. Amen? Ito yung salmo. Ito yung basis niyan. Nakita mo na ako bago pa ako isilang. Bawat araw ko sa daigdig, pag ako'y naisilang na, ay nakasulat na pala sa iyong aklat, the book of life. Bawat segundo, every moment ay nakalatag na, nakaredy na bago pa maganap ang mga araw na yon na pagkasilang ko. Di ba? Napakaganda. Di pa kayo sinisilang. Good na kayo. Lahat ng gagawin nyo sa daigdig, good sa tanang tatay nyo. Di ba? Nalabas niyan. Kung dahil sa kanya, katulad ng Diyos, sinless kayo from the beginning. Di ba? Tama ba? Sabi, nagmura ka. Good or bad? Good. Bakit? Ang Diyos ang nagsulat nun eh. Sa araw na ito, sa ganitong oras, na isulat na ng Diyos, mag, magbibitaw ka ng salita na sa akin good, masama sa tao. Diba? Kasi tao. Kaya kapag sinabi, siyempre, while God is merciful, He is just. O nagmura ka, sa mata ng Diyos, good ka. Sa taong minura mo, bad ka. O bayad ka. Pag sinampal ka, kung sinuntok ka, tanggapin mo. Good or bad yung pagkasuntok mo? Good.
Makukuha niyo na. As such, sinless kayo sa mata ng inyong Ama. Anytime, any day, any moment, good kayo palagi. Whosoever is born of God does not commit sin. Hindi makakagawa ng kasalanan. Kasi ang lahi niya, yung binhi na ipinagbuntis ng kanyang nanay ay nasa kanya. At he cannot sin. He does not. Hindi siya pwedeng magkasala. Bakit? Kasi siya ay nanggaling sa Diyos. He is born of God. Ang ganda nito. Ito yung aking favorite verse. Actually, at saka yung Psalm kanina. So, bakit kailangan natin humingi ng kapatawaran if we are sinless in the eyes of God? Bakit? Kasi nga, sabi ng serpent, huwag mo nga kainin yung bunga na yan. Kasi kapag kinain mo, ah, hindi ka mamamatay. Sinabi ng Diyos, ay hindi ka mamamatay. You will die, sabi. Oh, sabi ng Diyos, mamamatay ka. Pero sabi ng ahas, ay hindi ka mamamatay. Mabubuksan ang mata mo. Ah. And you will be like God, knowing good and evil. So, sabi ko nga, nung nakinig sina Eva sa tinig ng serpent, nabuksan na yung mata nila. Kasi all the time, tinig ng Diyos lang ang naririnig nila. Eh ngayon may ibang tinig. Oops, sino kaya to? Anong sinasabi nito? Knowing good and bad ba sinabi? Bakit evil? Ito yung mga gawa, kilos, salita na hindi ipinagpapaalam sa Diyos. Kasi hiwalay na siya sa Diyos eh. Kanina kasama ng Diyos, lahat ng salita niya, lahat ng gawa niya, good. Eh humiwalay na siya. Kaya hindi bad, evil, illegal acts ito. Hindi alam ng Diyos. Hindi ipinagpaalam sa Diyos. Mm. So, bakit kailangang ihingi? O, kasi nga may iba kang standard ng good and evil na hiwalay sa Diyos. Sa Diyos, okay yung ginagawa mo. Pero ikaw, dahil may sarili kang ang standard ng good and evil, alam mo, oops, kasala ako. So, humingi ka ng tawad. At sabi ng Diyos, pag humingi ka ng tawad, automatic patatawarin kita. Kasi sa aking mata, wala ka namang kasalanan. Diba? Ikaw lang nagsasabi. Kasi may sarili kang standard ng good and evil. Which is good. O, di ba? Bakit tayo mangungumpisal at humingi ng tawad? If we confess our sins, is faithful to forgive us. Ito, tinikap na natin kanina. Automatic. Diba? Walang kondisyon yan. Bakit? Kaya anak ka ng Diyos. Sa mata ng Diyos, sinless ka. Hindi ka naman nagkakasala. Pero magkukonfess ka ng sarili mong kasalanan. Kasi may standard ka ng mabuti at masama. At sa tingin mo, nagkasala ka. Hindi ka ng kapatawaran. Diba? Yun ang dahilan. Bakit tayo humihingi ng kapatawaran? Okay. Wala na. Tapos naman. Last. Sabi, forgive those who hate, use, despise, neglect, disrespect, and mock your humanity. Ano yung mock? Kutsain, maliitin. Magpatawad kayo because God requires it.
Ito yung relationship laterally sa mga tao at sa mga kapatid niyo kay Kristo. Not because they are sorry, but because it God required it. Forgive when tempted by the lure of revenge. Vengeance is mine, I will repay. So kung kayo'y nasaktan, huwag kayong gaganti. Magpatawad kayo. Puwede ba yun? Sinuntok ka. Oops, okey, okey, pinapatawad na kita. Ang hirap nun ano? Ako naman wala na akong pagkakataon na na kuwan, na kumprontahin yung mga gumagawa ng kasalanan sa akin, eh. Meron pa nga dun sa San Andres noon, nagpagawa kami ng jeep nung anak ko. Aba'y niloko ba naman kami nung machine shop na pinuntahan namin. Hindi niya tinapos yung jeep tapos, kinuha pa yung ibang parte. Hindi naman ako nakapagsalita nga, eh, yun nga yung sinasabi ko. Iniiwas na ako ng Diyos na kumprontahin yung may-ari. So, anong magagawa ko, pinabayaan ko na lang. Alam niyong nangyari? Ah, Nagkasakit ng matindi yung mekaniko. Tapos yung shop niya nagsara. Vengeance is mine, sabi ng Diyos. I will repay. Yan, totoo yan. Sa San Andres, dun pa ako nakatira. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Time to give thanks.